Panibago sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan. Ang update niya nalamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang hapon, Ma'am Naomi, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Northeasterly surface wind flow ang nakakaapekto dito sa may silangang bahagi ng northern at central Luzon. At ito nga ngayon yung nagdadala ng kulimlim na panahon at mga pag-ulan dito sa may Bicol region at Quezon. Samantalang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao at nagdadala rin ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Samantalang dito sa Metro Manila at nalalabipang bahagi ng ating bansa, makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, meron nga tayong dalawang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una nga dyan, itong si Typhoon Halong na huling namataan sa layong 1,845 kilometers, silangan na extreme northern Luzon at mababa na nga yung chance na ito na makapasok pa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang yung ikalawa namang bagyo na nasa labas din ng ating PAR ay mababa rin ang chance na makapasok ng ating PAR at sa nakikita natin ay maaari itong sumunod dito sa may tinatahak na track ni Typhoon Halong at nakikita din natin na may posibilidad na matunaw ito kapag patuloy pa itong lumapit dito sa bagyong si Halong. Sa lagay naman ng ating mga dam, at yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-uulat. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.